yan. Hindi valid yung pagkahuli sa kapatid natin. RD, itong kapatid nating vehicle owner, sila ay may event na dapat daluhan. So, ang ano niya, para hindi naman sabi sa Kabisayan, hassle. Para hindi hassle, masakit sa kalooban niya, nagmulta siya ng 12,000 pesos. Unfortunately, nahuli uli siya. Siya ang unang nakahuli, sumunod ito. Okay. Kailan siya nahuli uli? April 29, 2024. Dahil ang sinasabi mo rin, malamang sa malamang, bakit wala siyang rehistro ng January 2024? O kaya naman, ang iniisip niya, RD, lampas na ng April 14. Oo. Kaya expired siya. Pwede rin dito, sir. Sa uno. Ngayon, tanungin ko yung enforcer natin, RD, ano ang naging basihan mo? Dahil wala siyang rehistro ng January 2024? O dahil lampas na ng April 14? Alin sa dalawa? Yung pag-append ko nito, sir, wala kasi napakita siya na uwan sila. Kaya, May pinakita kang ORCR? Sir, sa absence po ng plate number nyo kasi may lapses kayo, di ba? Matagal yung binibigay nyo yung plate number. Wala akong matibay na dala-dala lagi sa sasakyan. Dahil nung mahuli ka? Andyan po. Imposible po ORCR. wala. Mahirap po mag-drive na walang ORCR. Kaya nga, pinagharap ko kayo. Okay, ipagpalagay para without bias, RD. Ikaw, abogado ka. Ang aligasyon mo, walang pinakitang ORCR. Nag-note ka sa ticket. Wala. Nasaan? Ay, talo ka, kapatid. Wala. RD, RD, yung kanya alibay lang. Mas papaniwalaan natin ito. Without bias to. Bakit, kapatid? Kung walang ORCR, ang ilalagay mo dyan, no ORCR carried. Hindi mo pa masisintahin siya kung rehistrado o hindi. Nagpapalusot ka, kapatid. Alibay yung sa'yo. Now, sa simpleng salita, kapatid, hindi ka marunong magbasa ng rehistro ng sasakyan. Pagdating naman sa ormok, kapatid, may problema din sa iyo.